So, dito sa ating employee database to one file, ituturo ko po sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng copy po ng template. So, dun po sa email na ma-receive nyo once na-purchase po kayo, pag click nyo po yung link is naka-view only access permission lang po kayo. So, ang gagawin nyo lang po is punta kayo dito sa file, make a copy, and then i-rename nyo po yung template dun sa preferred po ninyo na name. So, click nyo yung make a copy, and then pwede nyo na pong i-close tong link na galing po dun sa email na na-receive nyo. And then, ito na po yung pinaka-template po ninyo na copy. So, kayo na po yung owner neto, and then kayo lang po yung may access unless i-share nyo po yung link, yung template sa ka-work ninyo if ever. So, kung may makita nyo dito, may nakikita ko ditong warning. So, allow access nyo lang po siya. So, meaning po nito is i-allow natin yung template na mag-access po dun sa Google Drive po natin para po dun sa profile, sa pictures po na ilalagay po natin sa profile. So, allow access lang po natin siya. And then, dito sa source data na sheet, lahat ng table po dito, yung naka-columns ng mga data is, pwede nyo po siyang palitan or feel free to edit, to remove kung ano pong mga hindi nyo po kailangan. So, lahat po na nandito sa source data is, dito po yung set up ng mga kailangan yung data. Pagdating dito sa ibang sheet, for example, sa company positions, ilalagay nyo po lang dito. Tatanggalin nyo yung mga hindi nyo po needed. So, pagdating naman dito sa employee master file, i-encode nyo lang po lahat dito ng employee ninyo, and then hanggang sa status na column. So, dito sa photo, tuturo ko po sa inyo kung paano po kayo mag-upload ng photo sa Google Drive, and then paano po siya mapagana. Same lang din dito sa employment details hanggang sa government benefits details. So, more on encoding lang naman siya. And then, so make sure na na-encode nyo na lahat ng employee ninyo dito sa master file, employee master file na sheet. Kasi dito sa the rest na sheet is automatic na magkakaroon na ng data tong yung column na to na naka-highlight. And then, ang pipilapan nyo lang is yung mga hindi naka-highlight. So, pagdating naman dito sa link ng photo, so punta lang kayo sa Gmail ninyo, click nyo tong maraming dot na to, and then punta kayo sa Google Drive. And then, click nyo tong new. So, create tayo ng new folder para dun sa pag-upload na natin mga pictures. Click new folder, and then, i-rename natin yung folder to Employee Database Picture. So, create. So, once na-create nyo na yung folder, click nyo tong 3 dots sa gilid. And then, select nyo yung share. Click nyo tong share. And then, dito sa general access, from restricted, gagawin nyo siyang anyone with link. And then, click nyo lang yung done. So, pag okay na siya, na-change nyo yung permission, double-click nyo lang siya. And then, pwede na kayong mag-upload ng mga picture ninyo. So, click nyo lang yung new, click nyo yung file upload. And then, i-upload nyo na yung mga pictures nyo ng mga employee ninyo. And then, click nyo yung open. Wait lang natin ma-upload yung mga pictures. So, once uploaded yung mga picture nyo, pwede na siyang i-close. So, para makuha natin yung Google Drive link ng kada picture, double-click nyo lang yung kada picture. For example, si De La Cruz Juan. Ito yung picture niya, itong picture na to. Double-click nyo lang siya. And then, click nyo lang yung arrow, then copy link nyo lang. Once na-copy nyo na yung link, paste nyo lang siya dito sa photo column na katapat ng name ng employee. So, for example, kung makita nyo, ito yung current na picture niya. So, pag pinalitan natin, yan. So, ito na yung dapat makita natin picture kay Juan de la Cruz mamaya. So, para mapagana natin yung picture, click nyo lang yung cell, yung employee ID na column. Then, pili lang kayo ng mga i-view nyo na profile. For example, ito. And then, click nyo yung view profile. And then, once may nag-appear po sa inyo na authorization required, okay lang po natin siya para ma-allow natin yung template na maka-access dun sa pictures dun sa Google Drive. So, click nyo lang yung advanced, and then go to project, untitled project. And then, click nyo lang yung continue. And then, automatic na siya. Automatic na siyang ilo-load ni template dito sa profile na sheet, yung picture ni employee as well as yung mga iba pang details. Ayan. So, yun lang. So, ito, search lang kayo dito ng employee ID kung ano yung sino yung gusto nyo makita. Or pwede rin naman dito sa part na to. Pili lang kayo ng employee ID ever, and then click nyo lang yung profile. For example, itong si Jessica De Vera. Click nyo lang yan, and then view profile. So, ayan, ilo-load nyo lang siya. Ilo-load lang niya ni template automatic. So, yun lang guys. So, hopefully makatulong tong tutorial na to para magamit nyo ng maayos yung template.